the allegation is I sold the company with a franchise. Yes. And galing na po sa Meralco, I did not sell the company with a franchise. Mali siyang, parang mali siyang dating. Nirerespeto ko po si Ombudsman Remulla, kaya hindi po ako nagbigay ng direktang sagot dahil ang Meralco po ay I nag-correct correct myself. na Hindi mali siya. Lack of research. maling kumpanya ang po allegation na ang, to. Lack inalleged. of research. Paano nga lack of research? Lack of There research. was no sale of the company with the franchise. Sa makatuwid, ito pinag-uusapan dito na binenta mo yung prangkisa, wala kang binentang prangkisa. Wala po. At correct. again, I'm just being careful on Curious lang, why is he interested on this one? Is it hindi naman this is a private deal? Bakit maging interesado si OMB Ombudsman Remulla on this private deal? Well, yung iba pa kasing mga statements ay tungkol sa Cabral Files. Na ang sinabi ko, November ko pa pinakita ito sa Ombudsman at baka ang feeling ng iba, ang insinuation ko, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. In your perception and probably the perception sa mga nanonood sa atin dito, parang in retaliation nito na parang since akala nila they were alluded to na hindi nila ginawa ang trabaho nila, ito na ngayon, ikaw pa yung tinira. Para bang, ikaw nga to dami mong ginagawang kalokohan, nagbenta ka ng prangkisa, parang ganun ang I dating. would like to let other people reach their conclusions, but Yeah. I think ang publiko ay naghihintay din na may malaking isda di umano na Tama po yun. mahuhuli. Kung maaari ko pong linawin lang, hindi po yung prangkisa ang binili ng Meralco. Hindi po dahil sa prangkisang ito, nagka 34 billion po ako. Yun po ay dahil sa laman ng proyekto sa Nueva Ecija na may iba pong mga tumulong sa akin na pwede ko din pong i-discuss another time. Of course, that's business deal. Okay, now question. Maraming kritiko ngayon, for some strange reason, rather than be happy with an expose from you, no? They are criticizing you na, kunyari, parang polluted tong Cabral Files na to, pinilit mo raw si Yusek Cabral. Didn't anyone ask Yusek Cabral at that time when did this happen? Buhay pa siya? Well, this is a perfect question because itong eksaktong listahang ito ay ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman in November. November! Buhay po si Yusek Cabral doon. Yes. At sinasabi ko, dapat nating investigahan bakit sa file ni Yusek Cabral may mga proyekto na naka-group together na eventually na-award kay Congressman Garjola linked companies na at that time si Yusek Cabral sana ay pwedeng sumagot. So, Bakit, kung ako ay... bakit pag pinagkatiwala ni Yusek Cabral yung files sa iyo? Actually sir, nung June 11, una kong binisita ang kanyang opisina at nagbigay siya sa akin ng explanation ng kanyang high-level budget allocation formula at nagsulat din po ako asking for the budget per district at nung pumasok si Official Secretary Vince, communique ito? yes sir, Okay. at nung pumasok si Sec Vince sa DPWH on September 1, naisip ko na magandang pagkakataon ito to try again dahil si Sec Vince ay para sa transparency. Yes. At mula September 4 hanggang December, nasa akin ito, alam ko ni Sec Vince, at nung November pa nga, sinabi ko sa media, meron akong listahan ng pre-ordering di umano ng mga kumpanyang korektado kay Congressman Garjola. At buhay pa si Yusek Cabral noon, wala naman nagsabi na hindi ko dapat ilabas yan. Pero for some reason po, nung Desyembre, nung uminit na ang diskusyon tungkol sa mga files ni Yusek Cabral, lumabas na po ang mga aligasyon na kahit na may CCTV kami na maayos kaming maglalakad sa opisina, Nakita ko yun. hindi naman daw authorized ang pagbibigay nito sa akin. Pero ang gusto ko lang linawin lang po is November ko pa sinasabi sa publiko. na sa Haven't akin you ang files na ito. haven't you confronted Congressman Guardiola on this? Actually sir, 3 months hindi ko siya nakita sa Kongreso. Pero nung nakita ko siya December 1, 3 months. nag-selfie nga kami, di ba? 3 months. At yun ay dahil marami akong mga gusto ngang tanungin sa kanya. Pero hindi na niya ako sinagot matapos ng aking mga in-upload tungkol sa kanya. Oh, ibig sabihin na wala siyang sagot sa iyo na nung mga katanungan mo. Ang dami-daming kuwan na dito. Actually, sir, Hindi mo siya tinanong na parang hindi ba nakakahiya na congressman ka tapos ikaw rin yung contractor? well, August, May, June, July, August, and April, kinausap niya ako tungkol sa mga proyektong ito dahil humihingi siya ng tulong para sa implementation at magpa-park pa siya sana ng karagdagang mga proyekto sa aking distrito. Pero By park, anong ibig sabihin na maglalagay ng pera? to take a step back po, the reason why I'm advocating on the reform of the budget process because bago akong congressman,
humihingi ako ng budget sa DPWH para sa mga lehitimong mga proyekto ng aking distrito at sinasabihan tayong lahat, kulang ang budget. Pero may mga nagbubulong, kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Parang siyang may hawak ng alokasyon ng budget ng DPWH, pati DA. Pati distrito mo. Opo, kasi Wow. ibang mga congressman din nagsasabi na yung mga nire-request namin, hindi inaaprobahan ng DPWH, pero kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Eh, siya ay representante ng CWS Party List. Yes, Hindi ko alam bakit yes. siya may hawak ng DPWH at DA budget. Ibalik lang natin konteksto ulit dito. Ang konteksto dito is that napansin mo na ito. Kaya ko nga sinabi na kailangan nating i-reforma itong sistemang ito dahil sa Kongreso, ang usap-usapan, kung gusto mo ng extra budget, lumapit ka sa mga broker. Balikan natin ng yung mga DPWH. construction companies na pumasok sa distrito mo na supposedly pagmamayari ng beneficial ownership ng mga kamag-anak ni Kong Garjola na supposedly legal kasi arm's length. Arm's length, ibig sabihin, hindi konektado sa kanya. Pero bakit siya nakiusap sa'yo na i-proceed yung mga budget na to kung hindi to totoo? Well, except if you can prove nga na yung budget insertion ay galing sa kanya. At yun ang kahalagahan ng files ni Yusek Cabral at ang iba pang mga files ng DPWH para malink natin na hindi lang nagkataon na na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Kong Garjola mga proyektong ito, pero yung nagpapondo ng mga proyektong ito mismo ay si Congressman Garjola. Kung sana investigahan ito ng DPWH, ICI o Ombudsman. Kailan po lumapit sa inyo si Congressman Garjola for these projects to happen? Actually, nung May, pagkatapos ng election, humingi na siya ng tulong para sa approval ng na-approve ng budget pero hinaharang ng LGU Was kasi this in your house or hindi sir. met in a coffee shop, restaurant? Nag-usap kami in Batangas actually during the campaign. Humingi siya ng Okay. tulong para sa kanyang mga kandidato. Tapos tumawag din siya sa akin in May right after the election kasi ayaw ng LGU yung asphalt. Sabi daw nila dahil bukid na mabaha, dapat concrete. Yes. Pero ang sinabi ng DPWH, kaya siya asphalt kasi si Kong Garjola ang nagpapondo ng mga proyektong ito at madali at mabilis ang paggawa ng mga asphalt At projects. madali rin masira para ulit-ulit gawin. Tama po. Oo. Yung asfalto? Oo, asfalto. Madali. Oo. Ang Ang ano kasi- tawag na ho yan, sir, ngayon, aspaldo. Hindi na aspalto, aspaldo. Malaki po ang kita sa asphalt, parang hindi na control. Ang DPWH nagsabi na ibababa ang presyo ng lahat ng mga proyekto ng up to 50%, pero yung asphalt up to 67%. Pero nung for approval na yung final budget, ibinalik nga po sa mas mataas na presyo. Pero ang punto ko po ay mismo galing sa DPWH, overpriced ng asphalt. Si Kong Garjola, hindi siya sa top contractors ng flood control, pero siya po ay nasa top contractors ng road projects, lalong-lalo po ng asphalt. Anong mangyayari kay Guardiola, tingin mo, Johnny? Ako lang, nang nilabas to ni Kong Lean, sinabi niya sa ICI, dapat pinursu na yung question eh. Oo. Tsaka tinanong na si Yusek Cabral nang andyan pa siya kasama sa buhay mundo natin. Pero ngayon, in fact, nababasa ko, what worries me is that nababasa ko na parang kinikriticize si Kong Lean for showing these files. Ngayon, lumilitaw pangalan ni Congressman Garjola. There's no, parang wala akong nakikitang interest to investigate. Pero meron dito, ayan, yung sa Abante. Kaya sinisip. Bata pa, walang kahihiyan. Sabi ni Ombudsman Remulla, Liviste, dininegosyo yung prangkisa. Actually sir, hindi pa ako nagbigay ng opisyal na pahayag dito dahil I let Meralco respond dahil yung alegasyon ay binenta ko ang kumpanya na may prangkisa na walang approval ng Kongreso. Yes, Pero ang Meralco na po mismo ang nag-correct na yung binenta kong kumpanya walang kinalaman sa kumpanya na may prangkisa. Yes. Mali siya lang, parang Kaya, mali siyang dating. Nirerespeto ko po si Ombudsman Remulla, kaya hindi po ako nagbigay ng direktang sagot dahil ang Meralco po ay nag-correct I correct myself. Hindi mali siya. Lack of research. maling kumpanya ang po allegation na to. Lack of research. Paano nga lack of research? Lack of There research. was no sale of the company with the franchise. The allegation is I sold the company with the franchise. Yes. And galing na po sa Meralco, I did not sell the company with the franchise. Pero bumili, Bumili sila ng ibang kumpanya na walang kinalaman sa company with the Different franchise. company. hindi sa'yo. Opo. At yung company na I sold to Meralco is publicly listed on the Philippine Stock Exchange. In fact, many of your viewers might even be familiar with the stock. So,
kung gusto po ng iba na i-research ito, lahat naman po ng laman ng kumpanyang ito ay nasa Philippine Stock Exchange website. Above board yun. Kasi Transactions are made in the... ikaw ata ang pinakamayaman na bilyonaryo sa Pilipinas ngayon. Ay, hindi sir. Yung mga Dahil iba, dun sa... yung mga iba sa Kongreso, mas mayaman sa akin, hindi lang po deklarado. Pero ako po kasi sir, yung net worth ko galing sa pribadong sektor, hindi po sa gobyerno, kaya dineklara ko po. Through a business deal. At ang proyekto na pinagmulan ng halaga na ito ay Nueva Ecija Solar Farm Project na nasa website man po ng Philippine Stock Exchange. Ang sabi kasi ang mga haka-haka dahil nakuha mo yung prangkisa dahil sa mama mo na si Senator Loren Legarda, inapprove na yung prangkisa dahil sa relasyon mo sa isa sa mga miyembro ng Senado. Anong masasabi mo dyan? Yes sir, actually nakakatuwa nga na yung prangkisa yung ginawa nilang focus dahil hindi ngayon yung ibinenta kong kumpanya na binili ng Meralco for around 34 billion pesos. Yes. Yung binenta kong kumpanya ay may lupa at may power supply sa Meralco na hindi po konektado sa prangkisa. At yung dahilan na binili ng Meralco ang proyektong ito ay dahil na may lupa siya at meron din po akong ibang mga joint venture agreements sa proyektong ito na baka pag mas business ang focus natin, pwede ko pong Sa makatuwid. talakayin bakit yun ang halaga ng proyektong ito. Pero kung maaari ko pong linawin lang, hindi po yung prangkisa ang binili ng Meralco. Hindi po dahil sa prangkisang ito, nagka 34 billion po ako. Yun po ay dahil sa laman ng proyekto sa Nueva Ecija na may iba pong mga tumulong sa akin na pwede ko din pong i-discuss another time. Of course, that's business deal. Sa makatuwid, ito pinag-uusapan dito na binenta mo yung prangkisa, wala kang binentang prangkisa. Wala po. At correct. again, I'm just being careful Yeah, on of course. the statement, of course, is from a very respected person. Yes, who, of course. I would not want to I'm curious contradict lang, him why directly. is he interested on this one? Is it, hindi naman, this is a private deal? Bakit maging interesado ang taong very respected na ganong klase? Magtatanong si OMB Ombudsman Rimulya on this private deal. Well, yung iba pa kasing mga statements ay tungkol sa Cabral Files. Na ang sinabi ko, November ko pa, pinakita ito sa ombudsman at baka ang feeling ng iba, ang insinuation ko, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Na alam ko naman, napakarami silang trabaho. Kaya mabilis na nga ang aksyon ng gobyerno ngayon kumpara sa mga nakaraan na taon-taon dami pang mga nakapile up na mga cases. At least ngayon, kung paano, may progress tayo in just a few months. Pero I hope that they don't feel that I'm personally Attacking them. criticizing their work. But actually, I want to help them in case build-up on Congressman Garjola. At kung pwede ko pong linawin, kung iisipin ko ang kapakanan ko, dapat manahimik na lang ako. Correct. At kung sino po yung nag-iingay, sila nga po ang iniimbestigahan. At baka hindi pa bibigyan ng mga incentive sa Congress. Pero sa akin po, I just don't want to not do my job and be a waste of a seat in Congress. Kaya even if it is against my financial interest, inilalabas ko po ang mga alam ko tungkol sa mga DPWH projects na ito. So in your perception and probably the perception sa mga nanonood sa atin dito, parang in retaliation nito na parang since akala nila they were alluded to na hindi nila ginawa ang trabaho nila, eto na ngayon ikaw pa yung tinira. Para bang ikaw nga to dami mong ginagawang kalokohan, nagbenta ka ng prangkisa, parang ganun ang I dating. would like to let other people reach their conclusions, but Yeah. at least the statements come alongside statements about my alleged critique of their performance on the DPWH investigations. At sa akin naman po, I'm not intending to critique. Yes. I'm intending to help. Yes. Kasi nga, November, binigay ko po sa kanila ang listahan ito. At kung may gusto pa nilang malaman mula sa akin tungkol sa mga proyekto ni Congressman Garjola, sana yun po ang magiging focus ng ating mga talakayan at hindi yung iba-ibang mga issue. Dahil I think ang publiko ay naghihintay din na may malaking isda di umano na Tama po yun. mahuhuli.